dun sa Preb 18, meron silang affidavit at sila may personal knowledge. Makikita mo dun kay Madriaga on several points, wala siyang personal knowledge. In fact, haka-haka o pagsasinungaling. Magsimula tayo dun sa yung piece of art, no? Na habang nagte-testify siya, naglabas na yung artist noon na ng kanyang personal knowledge, which is binigay niya kay Vice Presidente at siya yung artist nung kwadrang yon. So mali-mali na yon sa umpisa pa lang. Pangalawa, makikita mo yung affidavit niya, incredulous kasi lahat ng gusto niyang pagtagni-tagniin, pagtahitahiin, ginawa niya. Magmula dun sa kampanya, magmula dun sa term sharing, magmula dun sa kung paano siya nakilala, hanggang dun sa pag-aaral ni BP Sara, hanggang yung judgment call niya na mahina si BP Sara. Kumbaga sa street language, parang chapsuy na nangyari. Itapon mo lahat diyan para sigurado na kung ano man yung istorya nila na gustong buuin sa dulo, lalabas. Ano pong masasabi ninyo na bago pa man makapagpahayag ng depensa ang kampo ni Vice President Sara Duterte sa mga aligasyon, lalo na mula kay Ramil Madriaga, taong bayan yung unang nagdepensa sa kanya. Agad-agad, naglipa na agad sa social media ang kanilang mga mapanuri, mga pag-analisa po nila sa mga ebidensyang ipinahayag ni Madriaga po, Prof. Ano pong mensaheng sinasabi po nito? Well, Admar, natutuwa ako kasi gising ang taong bayan, mapanuri, talagang sinundan at talagang tinitingnan nila isa-isa ang mga linalabas na supposedly evidence ni Mr. Madriaga. Talagang kita ng taong bayan na may mali sa kanyang testimonya at may mali sa kanyang mga sinasabi. At katawa-tawa ang House of Representatives kasi walang vetting na nangyari na hindi nila on their own determined ano ba yung sasabihin ni Madriaga in the case of the supplemental affidavit, no? Hindi yan kasama, hindi kalakip as annex ng complaint, at tinanggap nila basta-basta at binasa kaagad.